Kilala ang lungsod nito sa yaman ng kasaysayan. Popular din dito ang mga nakakamanghang struktura, nagtataasang gusali at naggagandahang pasyalan. Isa sa pinakamaunlad na lungsod sa buong Pilipinas at may pinakamalaking kontribusyon pagdating sa populasyon. Ito ang lungsod ng Manila, ang capital city ng Pilipinas at kilala din sa bansag na Pearl of the Orient. Kapansin-pansin ang tila paglobo ng populasyon sa lungsod na ito, kaya di maiwasan ang pagbabago sa dati malinis, maaliwalas at magandang lungsod. Dahil dito, naging agaw atensyon sa marami nating kababayan, ang marurumi at mababahong kalsada. Baybayang naging tambakan na ng tune-tuneladang basura. Kalsadang inangkin na ng mga sidewalk vendor at marami pang hindi magandang kaganapan. Kaganapang unti-unting sumisira sa karangalan ng mga Pilipino at pangalan ng bansang Pilipinas. Kaya naman naging prioridad na ng bagong pamahalaan ang paglilinis, pagbabalik sigla at disiplina sa unti-unti nang napabayaang lungsod. Nitong mga nakaraang episode ay pinakita po natin ang ilan sa mga dambuhalang tulay at naglalakihang coastal road projects na nagawa at ginagawa na sa iba't ibang bahagi ng bansa. At ngayon naman, hayaan niyo po akong ipakita sa inyo ang ilan sa mga dambuhalang proyektong kasalukuyang ginagawa sa kabisera ng Pilipinas. Ano-anong proyekto kaya ito? Bakit gano'n na lang karaming Pilipino ang nag-aabang dito? At ano-anong hakbang pa kaya ng pamahalaan ang aasahan ng taong bayan? Hey, what's up mga Kasayap TV? Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay atin naman pong sisilipin ang 5 sa pinakamalaki at kamanghamanghang pagbabago sa lungsod ng Manila. Ito po yung mga proyektong talaga namang inantabayanan ng marami nating kababayan mula umpisa hanggang sa makita ang resulta. Kaya naman samahan niyo po akong bisitahin at silipin ang 5 naglalakihang pagbabago sa Manila sa ilalim ng kasulukuyang administrasyon. Number 1 sa ating listahan ay ang Lagos Nilad Underpass na matatagpuan sa ilalim ng Padre Burgos Avenue. Araw-araw ay libu-libong tao ang dumadaan sa Lagos Nilad Underpass dahil ito ang nagsisilbing tawiran na nagdurugtong sa Manila City Hall at Intramuros. Ngunit naging agaw atensyon sa maraming pedestrian ang marumi, kabi-kabilang basura at pasikip na pasikip ng daanan. Daanang nagmistulang tahanan na para sa maraming vendors at street dwellers. Kaya naman isa ito sa mga pinagtuunang ayusin ng pamahalaan at taong 2019 nang sinimulan na nga ang rehabilitasyon sa nasabing underpass. Nilinis, pinailawan, kinulayan at dinagdagan pa ng mga makabuluhang sining. Maliban sa mga nakaposting pulis, nilagyan din ng mga high-tech na kamera para mas masigurado pa ang seguridad ng mga dumadaan dito. Natapos lamang ang halos 1 taong rehabilitasyon, ang dati pinandidirihan at iniiwasang daanan, ngayon ay eto na ang bagong itsura. Animoy isang museo sa isang kilalang mall sa ganda ng mga detalye. Maliwanag, makulay, at syempre nababagay sa modernong pamumuhay. Talaga namang marami ang napahanga at natuwa sa ganda ng naging resulta. Sino ba naman ang mag-aakala na sa loob ng ilang dekada ay mabibigyan ng bagong mukha ang akala natin simpleng daanan lamang? Sa isinagawang kabi-kabilang clearing operations, kaya maliban sa Lagos Nilad Underpass, marami pang mga daanan at sikat na pasyalan ang mas na-enjoy na ngayon ng ating mga kababayan. Nariyan ang bagong bihis na Bonifacio Shrine, pagbubukas sa Hidden Garden, nilevel up ang Rizal Park,
mas maluwag na divisorya resulta ng mas pinaigting na disiplina. Mula sa kalupaan, bisitahin naman natin ang nasasakupang katubigan dahil dito sa number 2 sa ating listahan ay tsak nakamamanghaan ang napakalaking pagbabago. Kabigha-bighani, ganito ang paglalarawan ng mga Manileño sa bagong bihis na Manila Bay. Isa ito sa mga kinikilalang natural na kanlungan ng mga sasakyang pandagat at isa rin sa may pinakamahusay na daungan sa buong Pilipinas. Subalit sa paglipas ng maraming taon, kasabay ang paglobo ng bilang ng populasyon, tila napabayaan na itong sikat na atraksyon. Isa sa mga dahilan kung bakit porsigido ang kasulukuyang administrasyon na pagandahin at ibalik sa dating sigla, ang baybaying naging bagsakan na ng tone-toneladang basura. Taong 2018 nang sinimulan ang pagsasaayos sa nasabing lugar. Sa pangunguna ng DENR at mga opisyal ng iba't ibang kagawaran, nilinis, sinuyod at hinukay. Gabundok ng basura ang nahakot sa isinagawang massive cleanup. Matapos ang cleanup ay agad ding sinundan ng pagsasaayos sa sewage system. Nagtayo ng sewage treatment plant sa bahaging ito ng Baywalk para masala at mas malinis pa ang tubig na mapupunta sa dagat. Naging usap-usapan naman ang beach nourishment project na kung saan tinambakan ng dolomite sand ang bahaging ito ng baybayin. Sa halagang aabot sa megit 28 milyon pesos, naghakot ng tone-toneladang dolomite sand mula sa probinsya ng Cebu at itinambak sa bahaging ito ng Manila Bay. Ngunit dahil nga sa mga hindi inaasahang sama ng panahon, kaya naging malaking hamon din sa mga gumagawa dito ang pagpapanatili sa kaputian ng baybayin. Pero sa kabila nito ay marami pa rin ang namangha, natuwa at nagpahayag ng suporta. Ang bahagi ng dagat na nagmistulang pasyalan ng mga basura, ngayon ay laman na ang mga dayong ibon at isda. Senyales na naging mabisa ang isinagawang rehabilitasyon dito sa Manila Bay. Mula naman dito sa Manila Bay, baybayin naman natin ang kahabaan ng Pasig River kung saan naman matatagpuan ang pangatlo sa ating listahan. Ito ang Jones Bridge na matatagpuan sa distrito ng Binondo. Taong 1946 nang maitayong nasabing tulay. Ito'y matapos pasabugin ng mga Hapon ang orihinal na tulay noong World War II. Dahil sa mayamang storya at maraming alaala, kaya naman isa ito sa mga ipinagmamalaking yaman ng lungsod ng Manila. Siyempre, pag sinabing yaman, dapat pinahalagahan. Kaya naman gumawa ng hakbang ang pamahalaan na layuning maibalik ang orihinal na itsura ng Jones Bridge. Taong 2019 nang umpisa ng rehabilitasyon sa nasabing tulay. Nagsagawa ng paglilinis, bagong pintura at pagbabalik pwesto sa ilang mahalagang ributo. Marami ang napalingon sa ginagawang rehabilitasyon. Talaga namang inantabayanan ng marami nating kababayan, hindi lang dito sa Luzon, kundi maging sa Visayas at sa Mindanao. Matapos lamang ang 2 buwang rehabilitasyon, ay eto na ang bagong bihis na Jones Bridge. Tulad ng Lagos Nilad Underpass, naging matagumpay din ang isinagawang rehabilitasyon dito. Dahil sa ganda ng naging resulta, kaya ang minsang tawirang dinadaan-daanan lang, ngayon ay nagmistulang tourist attraction. Kabi-kabi lang nagpapapicture.
nagvi-video at kung ano-ano pang gawaing nagpapahayag ng kasiyahan. Maliban sa Jones Bridge, layunin din ng pamahalaan na maayos at madagdagan pa ang mga tulay na tumatawid sa Pasig River. Gaya na lamang ng ginagawang Binondo Intramuros Bridge na inaasahang magagawa na bago matapos ang taong 2021. Sa kabuuang haba, naabot sa mahigit 680 meters, may lapad itong katumbas ang 4 na lanes at disenyong may hahalin tulad sa mga tulay na makikita sa ibang bansa. Sa halagang aabot sa mahigit 3 billion pesos na pinondohan ng China, isa ang tulay na ito sa mga proyektong nasa ilalim ng Build 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 program. Sa ngayon ay nasa 90% completed na ang buong proyekto at pag nagtuloy-tuloy ang paggawa dito ay inaasahan na bago matapos itong taon ay madadaanan na ang bagong tulay at kalsada. Speaking of kalsada, alam niyo ba na bukas na sa mga motorista ang malaking bahagi ng Skyway Stage 3, ang pang-4 sa ating listahan. Bagamat ilang porsyento lang sa kabuuan ng proyekto ang matatagpuan sa Manila, malaking porsyento naman ang nabawas sa traffic sa mga pangunahing kalsada. Nitong nakaraang buwan ng Enero ay formal nang binuksan sa mga motorista ang mahigit 18 kilometers na Skyway Stage 3. Marami ang agad sumubok sa bagong gawang kalsada. Akalain mong ang mala forever na biyahe ay kayang abutin na lamang nang hindi aabot sa 30 minutes. Sa halagang abot sa mahigit 44 billion pesos, layunin ng bagong kalsada na maitawid ang mga motoristang magpupunta't manggagaling sa dalawang dambuhalang expressway, mayroon ang Metro Manila. Bagamat bukas na ang nasabing kalsada, kasalukuyan pa rin ginagawa ang ilan sa mga bahagi nito tulad na lamang ng mga naglalakihang rampa. Para naman sa mga nagtatanong kung konektado na nga ba ito sa NLEX at SLEX, well sa ngayon, kasalukuyan pa rin ginagawa ang mahigit 8 kilometers na elevated na kalsada. At pag natapos na ang proyektong ito ay mas mapapadali na ang pagbiyahe hindi lang ng mga taga Metro Manila kundi maging ang mga nasa probinsya. Tulad ng Metro Manila Skyway, isa din sa mga proyektong mapapakinabangan ng mga nasa Manila ang itinatayong kauna-unahang subway system ng Pilipinas at ang panglima sa ating listahan. Sa mga lungsod na sakop ng Metro Manila, isa sa mga hamong tila mahirap magawan ng paraan ay ang pagdaragdag ng mga bagong daanan. Bukod sa nangangailangan nito ng malaking pondo, kulang na rin ang mga espasyong pwedeng pagtayuan ng mga bagong daanan. Kaya naman isa sa mga naging solusyon dito ng gobyerno ay ang pagtatayo ng mga daanang papaibabaw o dadaan sa ilalim ng Metro Manila. Ito ang Metro Manila Subway Project, ang kauna-unahang subway system ng Pilipinas. Sa halagang abot sa mahigit 367 billion pesos, binansagan ang proyektong ito bilang Project of the Century at isa sa mga grandiosong proyekto sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa habang abot sa mahigit 36 kilometers, babagtasin ng tunnel na ito ang kailaliman ng Metro Manila mula Quezon City, dadaan sa mga lungsod ng Pasig, Makati, Taguig at Pasay City. Magkakaroon ito ng 15 stations sa pagitan ng FTI at Quirino Highway. Bagamat hindi direktang tatamaan ng ruta ang lungsod ng Manila, isa naman ito sa mga direktang makikinabang pag natapos na ang dambuhalang proyekto. Isipin na lang natin ang libu-libong commuter na mas mapapabilis na ang biyahe papunta sa kani-kanilang destinasyon.
Sa ngayon kasi, libu-libo nating kababayan ang tila nakikipagpatentero sa mga kalsada para lang makasakay ng mga jeep at bus at nagtitiis sa mahabang pila ng MRT para lang makarating sa trabaho ng mas maaga. Dahil sa mga proyektong naipakita natin, tila maraming Pilipino ngayon ang nabuhayan ng pag-asa na balang araw sa pamamagitan ng mas magandang sistema ay mareresolba na rin sa wakas ang matagal na nating problema, ang traffic, polusyon at mas may pagmamalaking tourist attraction. So nakita na po natin ang ilan sa mga mahalagang kaganapan sa lungsod ng Manila. Wala man po tayo sa mismong kabisera, ramdam at rinig naman natin sa pamamagitan ng social media ang mga pagbabagong nagaganap dito. Tulad ng Manila, marami pa po tayong mga lungsod at bayan na bibisitahin sa susunod pa nating mga vlogs. Tulad ng Sef TV, suportahan din po natin ang ilang mga YouTube vloggers na walang sawang nagbibigay ng update tungkol sa mga nangyayari sa ating paligid. Suportahan po natin ang YouTube channel ni Janico, Engineer Berto, Poji Villanueva at Vincent Tabige. Yun, so sa ngayon yan lang po muna at samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.